Good day mga boss, this is GM from GM Farmyard. So ngayong araw na ito mga boss, isi-share ko sa inyo ang dalawang uring parawing pen na ginawa ko. At isi-share ko sa inyo yung futures at ang mga basic na sukat ng bawat isa nito. Tara, jump in tayo. So dito nga mga boss, mayroon tayong dalawang uring parawing pen na ginawa. Isang elevated type parawing pen at isang backyard type parawing pen. So magkaiba po sila. So uunahin muna natin i-jump in itong backyard type parawing pen. Kung anong mga feature nito. So dito nga mga boss, ito yung backyard type parawing pen natin. So sa mga nalito na inakala nila na para siya distating pen, hindi po siya distating pen. Kasi yung distating pen is ilalagyan lang din ng puntis at wala yung mga crash card tulad nito, yung mga curving at doon sa likod na para hindi maka-atras yung inahing baboy. Yung mga crash card, yun yung pinagkaiba nila. So dito sa front area niya, almost magkamukha lang siya sa elevated type. Meron siyang sow feeder. At ito yung mga crash guard niya pag nanganganak yung baboy. So yung installation nito is ibababa nyo lang. So bali ilalagay nyo mismo. So doon sa mismong flooring niya. So yung installation niya kasi yung gamit niya is naka-blue pipe siya para hindi basta kalawangin yung tubo natin. So, ilagyan natin ng blue pipe ito. So, yung pag-kabit nito is talagang ibabaon nyo sa mismong flooring. Dito naman sa bandang likuran niya, meron siyang crash guard para hindi basta maka-atras yung inahing baboy nanganganak. Yung mga lock niya is semi-auto lock, diretso lang, hindi na po matanggal yan. So, yung gamit natin ng mga hinges, hindi basta-basta. Yung ginamit natin na hinges, hindi lang basta putol na tubo. Ang ginamit natin is yung cylindrical hinge talaga na kadalasan nakikita natin sa ginagamit sa mga gate ng mga bahay. So, dito yung kagustuhan, yung gusto ko dito sa picture na to is yung bandang likod nito. So, pag nanganganak yung inahin, hindi ka lang dito ka lang maghintay at doon din sa kabila. So, merong space dito, na area dito na walang crash guard. So, habang nanganganak yung baboy, pwede mo nang hindi buksan itong mismong lock niya. So, yun yung kagandahan nito. At yun yung pinagkaiba nila sa distating pen na sinasabi nila. Na yung distating pen lang kasi is wala na itong mga crash guard na to, straight lang po yun. At pwede din naman paanakan dun. So, it's all depends sa'yo. So, kadalasan nakikita natin itong backyard type parawing pen is sa mga kahag racers natin nasa backyard nag-aalaga ng baboy at mayroon sila iba't ibang design ng paggawa nito. So, it's all up to them kung anong gusto yung design nila. So, ang sukat pala nito is 2 feet by 7 feet. So, yung 7 feet yung taas. Yung tangkad nito is nasa sa inyo na po yun kasi magdidepende po yun sa gaano katangkad yung baboy nyo. So up to them kung 3 feet yung baboy nyo, gawin yung 4 feet, nasa sa inyo na yun. So, pwede na naman i-adjust yung taas ng mismong parawing pen na ginawa nyo. So, dito naman tayo mga boss sa isang elevated type parawing pen. So, kadalasan nakikita natin itong parawing pen na to sa mga malalaking farm. At malaki po ang pinagkaiba nila dito sa backyard type parawing pen kasi marami itong features ang parawing pen nito, especially itong side ng mga biik at yung center nito. So, probably yung future nito is pag habang nanganganak yung baboy is yung mga biik is habang dumidede is dito lang sa gilid, dumidede at magkabilaan po sila. At yung center natin is yung gamit natin is flat bar. So, siguraduhin lang niyo na makapal yung flat bar na gamit niyo. Yung installation niya is hindi malayo kasi pag malayo yun baka lumusot yung paa ng biik natin at madisgrasya pa. So, kailangan dikit lang siya kasi pag lumusot yung paa, madaganan ng inahin, baka magkaroon pa ng disgrasya yung biik natin, mamatay na tayo. Ayaw natin ng ganun. So, dito, meron tayong same thing lang din tayo doon sa backyard type. Naka-sow feeder din siya. Meron tayong 5 curving na crash guard dito. Yung curving na crash guard. So, bale ito magsisilbi itong
Sisilbi itong harang sa mga biik na habang dumididi para hindi siya basta lumusot doon sa space ng inahin. Meron din tayo naka-curve dito na harang habang kumakain ng inahing baboy, hindi basta-basta pumupunta yung mga biik doon sa mismong area niya. Dito, so, simple lang din doon sa parang semi-auto lock lang din. Dito sa loob, ito yung gusto ko dito sa loob. Meron siyang dalawang crash guard. Ito napaka-importanting features nito mga boss kasi ito magsisilbing warning ng mga biik na hindi sila papasok basta-basta dito sa space na inahin. Ito para hindi rin basta humiga yung inahing baboy natin. Dahan-dahan lang siya humiga at habang tumatayo siya, is magkakaroon ng warning device yung mga biik. Kasi pag tayo na, aangat to at bababa na rin to. Magkakaroon ng ingay. So, lalayo yung mga biik dyan. So, dito sa gilid ng space ng mga biik is ang gamit natin is plastic matting. So, bali, 6, 2, 4, 5 plastic matting. So, halos 5, 4 at kalahati. Dito, sinting din dito sa gilid niya. Dito, at ang gamit natin sa wall niya is steel matting. So, nasa sa inyo yun. Pwede na nyo gamitin ng kabilya lang. Kabilya lang yung gagamitin nyo. Pero sa akin, mahirap kasi yun. Isa-isa talaga. So, sa akin, sasampak na lang natin. Mas mabilis to siya i-install. So, dito sa ilalim banda, sa ilalim banda ng inahin is nilagyan natin ng extra 4 na haligi at may mga braces doon kasi talagang kailangan natin na matatag yung center ng inahin. Baka bumigay at magkaroon ka ng disgrasya at ayaw natin magkaganon. So, kailangan natin siguraduhin na matatag talaga yung ginawa natin na parrowing pen. So, ang sukat nito almost same lang din doon is 7 feet pero nagkaiba na sila dito sa side na to. Bali 6 feet by 7 feet, 2 feet, 2 feet, 2 feet din. So yung sizes nito is yung technique dito para makuha tong size sa loob is yung itong pagbili nyo ng plastic matting, ito yung punan nyo ng size. So ito yung magsisilbing guide ng size niya. Kasi kung gagawa lang kayo ng 2 feet basta sa paggawa nyo, baka hindi pumasya to, baka hindi pumasya. Magkakaroon tayo ng problema kung ganun pag makagawa. So, dito, itong 5 crash guard nito is nasa sa inyo na rin yun. Paano nyo ikabit o gano'ng kalayo. So sa akin, dito, kinuha ko muna yung center ng 7 feet, 3 feet and a half. Doon nagsimula yung center. So, ito yung side na to. Balik. 3 feet and a half. Lang ako nag-start bago ko divide yung 5 piraso. Ito ang mga gamit din natin ng mga hinges dito. Kahit dito nga sa crash guard is na cylindrical hinges din para masigurado natin na matibay talaga. Hindi basta bumigay yung gawa natin. Focus natin dito is yung safety ng pagpapanganak natin ng baboy. Yun lang guys. So, sana may matutunan kayo sa paggawa ng parrowing pen. So, next vlog siguro, mas mahirap na siguro na isa-isahin ko talaga yung features nito na pagsukat. So, siguro sa next vlog, makita nyo, mabigyan kayo ng idea kung paano gawin. Kung paano gawin talaga ang parrowing pen. So, thanks for watching. This is GM from GM Farm Yard. Happy farming!